At tuloy-tuloy po tayo dito, bumabalanse sa memo. Grabe yung Senado ngayon. Nauna na yung barilan, tapos sigawan, iyakan. Ngayon may walkout. Pero balik muna tayo sa totoong ugat ng lahat ng ito. Pag-uusapan po natin yung walkout mamaya with Senator Kiko Pangilinan. Samantala, itong impeachment trial muna ni VP Sara. Sabi nga natin kanina, lahat itong usaping charter change, lahat ito may kinalaman sa makakatakbo ba bilang presidente si Sara Duterte o hindi? Anong magiging political future niya? Yes, oo, nako. Nakasalalay sa iilan lang na senator judges. Hindi, tsaka pag nanalo si VP Sara, maraming makukulong. Hindi ba? Uso ngayon yung akusasyon pa lang pero kulong na. Tapos pag nagpalit ng administrasyon, tsaka pa lang sila makakalaya. Oo. Ewan ko ba? Weather. Kasama natin para himayin ang impeachment. Kasama natin via Zoom, Attorney Domingo Cayosa. Welcome sa Memo, Attorney. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Ayan, okay. O yung tanong natin, di ba? Tungkol sa nangyari po sa Senado, yung virtual participation. Sa ngayon, wala pa po yan sa rules ng Senado. I mean, if this were to be brought up to the Supreme Court, ano po ang tsansa nito na mapatupad? Well, tama ka, wala yan sa rules ng Senado. Kaya lang, yung Senado kasi sa ating konstitusyon, merong kapangyarihan at authority and privilege na gumawa ng sariling rules niya. At hindi na pwedeng pakikialaman na naman yan ng Supreme Court. Maaari sigurong iakyat yan kung sino man ang hindi kontento dun sa magiging desisyon ng majority sa Senate. But malamang the Supreme Court will and should refrain from acting on that. Kasi nga internal rules ito eh. Co-equal government nila ito. So, moving forward, ano pong ending ng sentence na ito? Kung magwo-walkout, kunwari ipasa ng mayorya dahil mayroon po silang sapat na numero, ipasaya ang pagpapalit ng rules sa Senado na pwedeng bumoto si Senador Bato de la Rosa habang, sabi nga nila, nagtatago mula sa batas. At hindi na bumalik ito pong minorya, can the Senate still function? And will all of their decisions and laws that they will pass still be legitimate? Well, of course, pwede ho, sapagkat meron naman silang quorum. What is required for the Senate to function and to conduct business is a quorum. So kung hindi babalik yung mayorya, maaaring pagsamantalahan yung minorya, yung minority group, maaring pagsamantalahan yan ng nasa majority group at ipasa na lahat ang mga gusto nilang ipasa kahit hindi na dapat. Yun ho ang malinaw dyan. It's a rule by the majority. That's how they are structured. Nasa rules nila yan. So maaari nilang theoretically gawin yun. Pagdating naman, attorney, sa impeachment trial, dapat hubang payagan ang virtual attendance? Opinion lang po. Okay, like, no, gaya ng sabi niyo, wala yan sa rules ng Senado eh. And we see the reason because the Senate is supposed to be a deliberative body. So maganda na nandun sila, no, so that they can fully participate. Naintindihan natin, there was a time that the Senate and many other institutions allowed online participation dahil nga may COVID eh. Walang makakagalaw noon. So I think that was a valid reason to tweak the rules of many institutions. Pero ngayon, malinaw ko kasi yung very obvious yung purpose nila eh. Number one, para yung mga nagtatago sa batas, makakapag-participate pa rin. So yun ang nakakatakot at nakakadismaya. You know, it's not just an opinion, but you know, it's pretty obvious, ganun. Wala namang matinong rason para bumalik dun sa payagan ang online. Theoretically, it cannot be done, but the motivation and the reason behind this most recent attempt
pretty obvious na yung mga wala sa Senado na pinaghahabol ng batas, maaari pa rin mag-participate. So, it's very ironic. Mambabatas, sila ang nangungunang pagbibigyan, yung mga tumatakbo from the law na mag-participate. Yung ordinary criminal nga ho, pag nakakulong yan, o kaya yung nagtatakbo, sabi ng Supreme Court, if you're a fugitive from justice, you don't deserve any remedy from the court. Dito fugitive from justice, pero magpa-participate pa rin as senador. So, nakakalungkot. Pangalawa, kung sakasakaling makulong sila, ang rule ho sa ordinaryong kriminal, pag ikaw nakulong, wala kang cellphone. Hindi ka pwedeng, that's a deprivation of your liberty. So ngayon, dahil senador ka, kahit nakakulong ka, pwede ka pa rin mag-participate. Mukhang wala na ho yun sa rason at wala na sa batas. So baka yun ang pwedeng questionin sa Supreme Court. But I hope that the senators can resolve this among themselves at reason and propriety will prevail kesa dun ho sa clearly partisan and very vested interest reasons. Okay, two things, sir, no? Hindi po ba meron pa tayong hinihintay na desisyon mula po sa Korte Suprema? So can Senator Bato actually be called a fugitive from the law at this point? Kasi I think yan po yung inilalaban po ng mayorya na hindi pa nagdedesisyon ang Korte Suprema. Well, kung gagamitin ho natin yung well-defined description ng fugitive from justice, no less than Supreme Court ho ang gumawa niyan, fugitive nga from justice siya. So no amount of mga diskurso dyan o mga resolution will remove him from that definition. So yung nakakalungkot sapagkat tinitwist na ho nila yung mga definition. So it's just simply politicking. And, nakakalungkot kasi mambabatas sila And therefore, Corina, attorney, mananagot kung sino man ang nagkakanlong sa kanya. Dapat lang ho. And we hope that the law enforcers gawin nila unang-una, imbestigahan, malaman muna ang katotohanan at dapat managot. Kasi sawang-sawa na ho tayo sa sitwasyon na kung saan dahil mas mataas ang katungkulan mo sa bansa, dahil politiko ka, exempted ka sa batas. Hindi ka naaaresto, hindi ka tinutugis, binibigyan ka pa ng protective custody. So, these things breed impunity and talagang walang hiyaan na ho sa proseso at sa batas ito. So, I hope that reason will prevail and I hope mga senador will remain accountable to the people and do the right thing. Hindi po ba, sir, na mayroong ibang mga personalidad, mga political personalities in the past who were able to participate while they were incarcerated? Meron pa nga na halal, hindi po ba? Kahit na siya ay nasa loob ng kulungan. Well, yung paghalal iba ho yun. Sapagkat yung halal, ang nag-exercise ng kanyang karapatan, yung taong bayan. Hindi naman nakakulong yung taong bayan Ang isang magandang halimbawa ho dito, yung mayor na halimbawa o vice mayor na nakakulong. Hindi ho naman niya hindi siya nagpapatakbo ng kanyang syudad o kaya bayan o kaya hindi nagpa-participate, hindi nakakaboto dun sa konseho. In the private sector, halimbawa, meron hong nakulong, naaresto at nakulong na member of the board of directors ng isang bangko. Hindi ho naman yan bibigyan ng wifi para mag-participate sa board meeting. Sa totoo nga ho, pag ikaw nakulong, mismo yung cellphone mo, hindi ka pwede wifi pa. So, it's very simple ho na they're just creating, coming up with special treatment for their own kind. And that is very much in conflict with our concept of rule of law. Yung bang patas dapat ang pagpapatupad ng batas. Okay. Dahil tingin nila marami-rami silang nakukulong daw, attorney. Kaya kailangan na nilang gumawa ng rule na ito para kung sakaling humantong ang kapalaran nila sa bilanggo,
may paraan Grabe para ka naman. makaboto pa rin sila. Inuunahan mo na marami sa kanila ang makukulong. Kasi si Ombudsman nag-announce na na very ripe na ang certain cases against two senators. Two senators, Yes, oo. I see. Okay. So parang ganun din po ang inyong hinala. Well, we cannot blame. Hindi natin ma-blame yung ating taong bayan na ganun nga ang nakikita nila. Nakikita nyo, nakikita ko rin yun. At tayo ba, papayagan na lang natin na dahil alam nila na makukulong sila. At hindi naman ho ito pinagkukulong lang dahil personada lang. Hindi ho naman politika ito. Pag nanakaw ho ito sa kaban ng bayan, krimen ito eh. Di ba yung corruption ang pinakamabigat na problema natin. Ngayon na pinapanagot naman sila, political persecution daw, worse pa, kahit sila makulong, malaya pa rin sila mag-participate sa trabaho nila. Yung isang manggagawa nga, pag kinulong mo yan, sa mas maliit na kasalanan, hindi na siya makakapasok eh. Ganun lang kasi yun. So bakit pag senador pwede? Di ho ba? Okay. Yung Double standards, no? double standards, the hypocrisy of it all, very obvious. At sana ho naman, huwag payagan yung gano'n. At saka mahalagang bagay na kailangan pagbotohan, mag-a-absent ka pa ba nun? Hindi ba? I mean, it doesn't have to be because you're incarcerated or you're running from the law. Pero kung ano man yung iba pang bagay sa buhay mo, can probably wait just for you to be present in plenary for the vote. Yeah. Total naman, bayad sila ng bayan. At yun ang trabaho niya. Hindi siya sideline o racket lang. Correct, oo, hindi ba? So, sa ngayon po, naniniwala din kayo that the impeachment process is becoming a proxy war for the 2028 presidential race. But ganun na ho ang lumalabas at nakakalungkot yan. You know, we speak regardless of sino ang nasasakdal, whether it's a vice president, the ombudsman, or any impeachable official. But the rules must be the same for everyone. Hindi ho pwede dahil kakampi mo, lahat na lang gagawin mo para makalusot siya o para mahadlangan yung paghahanap ng katotohanan at pananagutan ng mga matataas na opisyal. So, hindi rin ho pwede yung masyadong ipoliticize. All these claims about no election, all these claims about presidential election 2028, it unduly politicizes. At ang nagiging biktima ho dito, yung katotohanan. Hindi natin malalaman ang katotohanan at nalilinlang palagi ang taong bayan at hindi na nananagot yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Napag-usapan po namin kanina ang CHATSA or charter change. Is that necessarily a bad thing? Yung the revisiting of the provisions of the law. Well, I've always been a consistent supporter of the idea that the 1987 Constitution can stand improvement. So, having said that, hindi ko naman perfecto ito eh. At 37 plus years na ho yan na Constitution, maraming mga pwedeng baguhin dyan. Pero itong yung winawagayway at pinopropaganda nila na no election at puro political provisions, I don't think there's much legal, political, or practical basis for that. Mukhang ano lang ho yan part of the disinformation para malihis, para magulo ang Senado, maguluhan ang taong bayan at hindi na natin itutuloy itong napakahalagang paglilitis sa impeachment that involves corruption at yung pagtutugis doon din ng lahat ng mga nag-participate dito ho sa systemic corruption sa ating budget at sa ating kaban ng bayan. So lahat ho to yung gawa-gawa na lang ho patuloy tayong nalilito o linilito. Maganda nga na pinag-uusapan nyo sa mainstream media para mas lalong maliwanagan ang ating mga taong bayan. And hopefully, they will push back against all these efforts. Ano kaya ang mangyayari, Willard, pagkatapos ng walkout na yan? At matigas ang mayorya na, okay, mag-walkout kayo, kami na lang dito ang magbobotohan. Oo nga at saka gusto ko sana rin itanong kay Attorney Cayosa, magmamatter din ho ba kung sino ang nakaupong Senate President? Having said that, sir. But of course, it matters a lot kasi ang taga-kumpas yan yung Senate President di ba? Pero let me just go back dun sa issue about yung sige na lang, pag nag-walk out mga yan, gawin natin ang gusto natin. Meron ho isang aspeto kasi na rineraise ng mga minority na maaring
may maaring isangguni sa Supreme Court to eh. Kasi meron silang sariling rules. Yung bang mga bagay-bagay na ganyan, pagpapalit ng kanilang rules, dadaan dapat yan dun sa existing rules nila, dun sa Committee on Rules. Wala pang Committee on Rules. Tapos diniretso na sa plenaryo. So itong mga procedural processes na ito, kung wawalang hiyain ito ng harap-harapan, baka aabot ito ng grave abuse of discretion. At maaring in those exceptional grave abuse of discretion circumstances, baka papasok ang Supreme Court. Hindi natin alam. Every now and then, susurprise tayo sa Supreme Court natin eh. Di ba? But it is good na pinag-uusapan ninyo ito para mas maliwanagan ang ating taong bayan, para hindi na lang Bumubulaga. Bumubulaga ang mga bagong mga batas kung hindi tayo magbabantay, ha? Oo. Hindi ba? Biglang na shortcut na tayo lahat. Oo, kailangan talaga pinag-uusapan. So, sir, meron po bang naging ganitong gulo dati? Is there any peg or anywhere in the world na ganyan nag-walk out ang minority sa Senado? Well, meron ho naman nangyayaring walkout, di ba? Halimbawa, hindi naman ito Senado, pero impeachment court sa dating President Erap, Yes, oo. prosecution, anong nangyari? Nagka-ed sa DOS at kung ano-ano na naman, di ba? Magulo. At hanggang ngayon, hindi pa nag-heal yung kaguluhan na yan, di ba? So, meron din sa ibang mga bansa, but very exceptional. And ito nga yung tyranny of numbers eh. Yung bang, basta since we have the numbers, we have the powers, kahit walang hiyaan na gagawin natin. Ganun ba ang ating klase ng gobyerno? Na it's down to just, meron akong lamang na isa sa iyo na boto, gagawin ko lahat ng gagawin ko, tama o hindi. We should still go back to ano ho ba ang naangkop? Ano ho ba nararapat? Ito parang blatant politicking na lang ho eh. So kaya tama yung obserbasyon ng marami at pati na rin yung miyembro ng Senado, parang talagang nabuwag ng completely yung integridad ng institusyon na ito eh. Nakakalungkot. So, talking about the Supreme Court, yung tyranny of numbers, do you think the Supreme Court would accept that term and legitimize it? Tyranny of numbers? Well, two ways, depending on, again, yung timpla ng Supreme Court. As I said, unpredictable din ito. And that's why it's very important that we discuss it openly. Para mas maliwanag sa ating bayan, para hindi na lang bulag at pipi tayo, di ba? So, maaari, ang Supreme Court, pwedeng yun nga, nabanggit ko kung they can be convinced that disregarding your existing Senate rules at idadiretso sa plenaryo, hindi na ipapadaan sa committee, is a grave abuse of discretion kasi nga you're violating your own rule, papasok ang Supreme Court. Pwede rin ho naman na maghugas kamay ang Supreme Court at sasabihin nila, these are internal rules of the Senate, magkakuluman, hindi man tama yan, bahala sila because they are co-equal branches of government. So either way, they can go. But May what is nagreklamo important- na nga po eh. May nagreklamo na, Willard, di ba? Parang hindi naman pwedeng lahat ng mga problema ninyo isasalang nyo dito sa amin sa Korte Suprema. Meron na pong nagbigay ng ganyang opinion sa isa sa kanila. Pero last na lang po ito, grave abuse of discretion. I'm just thinking forward. Kung magtuloy-tuloy po itong kanilang walkout and they refuse to participate, if they still vote that absentee voting is possible in the Senate, sino po yung abuser, grave abuse of discretion? Yung mayorya o yung nag-walk out? Well, not in the legal term, Not in the legal term, but in the political term. Ang abusado dito yung mayorya. Kasi nga, walang karason-rason. Pretty obvious lang ho, di ba? Na yung kabaro, maintindihan natin other acceptable reasons, gaya ng COVID. Pero ito hindi eh. Diba? Hindi. Yung gusto lang nila, yung isa na nagtatago, makakapag-participate. Plus, ito pa, pinaghahandaan nila kung sakasakaling makulong din yung iba para kauri nila, tuloy pa rin ang ligaya at mag-participate. At saan mo tayo nakakita ng ganyang klaseng rule of law? Yung bang ito pinagkakait sa ibang ordinaryong
wanted na kriminal o kaya suspect. Pero dahil senador sila, dahil kakampi nila, dahil may utang na loob sila, papalitan mo ang rules para tuloy pa rin makapag-participate. Mukhang hindi ho tama ito. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak at sa oras, Attorney Domingo Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Marami pong salamat. Natutuwa ako sa pagpapaliwanag niya, no? Madaling maintindihan. Madaling maintindihan, pero alam mo na meron din siyang Paninindigan. opinion at Oo. paninindigan. Oo. At Kaysa playing safe at fence-sitter lang. oo, mahirap yung ganon. Mahirap kausap yung ganon. Oo. So, yan po ang sinasabi niya na pagka ito po'y nagtuloy-tuloy, maaaring ang sa Korte Suprema Umabot. ang diretso. Oo.